Kamusta mga Kapinoms TV? Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansang may pinakamalalim na pananampalatayang Kristiyano sa buong Asya. Dahil sa mahigit 300 taon ng impluwensya ng Espanya, nag-iwan ito ng napakaraming simbahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga simbahang hindi lamang lugar ng panalangin, kundi mga obra maestra rin ng arkitektura, kasaysayan at kultura. Sa bawat bato, bawat ukit at bawat kampana ng mga simbahang ito ay nakatago ang mga kwento ng pananampalataya, sakripisyo at kasaysayan ng ating mga ninuno. At dahil ngayon ay panahon ng Semana Santa, isa rin ito magandang pagkakataon para mag-reflect at balikan ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating buhay. Ngunit bukod sa espiritual na kahulugan nito, marami ring simbahan sa Pilipinas ang tunay na kahanga-hanga sa kanilang disenyo, kasaysayan at kagandahan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamagagandang simbahan sa Pilipinas. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Baraswain Church. Sinisimulan ang listahan ng isa sa pinakamahalagang simbahan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Kilala ito bilang Cradle of Democracy in the East dahil dito ginanap ang makasaysayang Malolos Congress noong 1898 kung saan nabuo ang unang konstitusyon ng bansa at formal na naitatag ang unang republika ng Pilipinas. Dahil sa napakahalagang papel nito sa kasaysayan, hindi lamang ito isang reliyosong gusali, kundi isa ring simbolo ng kalayaan at demokrasya ng bansa. Bukod sa makulay nitong kasaysayan, kahanga-hanga rin ang arkitektura ng simbahan. Ang disenyo nito ay pinaghalong medieval, Renaissance at Romanesque styles na makikita sa matibay na stone facade, matataas na arko at elegante mga detalye sa harapan ng gusali. Itinayo ito noong 1888 ng mga Augustinian Friars at hanggang ngayon ay nananatiling isa sa mga pinakamaayos na napreserbang simbahan sa Bulacan. Isa pang patunay ng kahalagahan nito ay ang paglitaw nito sa pera ng bansa. Matagal na panahon itong makikita sa lumang 10 peso bill at ngayon ay makikita naman sa 200 peso bill ng Pilipinas. Dahil dito, naging isa itong pambansang simbolo na kinikilala hindi lamang ng mga deboto kundi pati ng mga history enthusiasts at turista na gustong makita ang pinagmulan ng modernong demokrasya sa bansa. Number 9, Tuguegarao Cathedral. Hindi rin papahuli sa listahan ang St. Peter Metropolitan Cathedral na mas kilala bilang Tuguegarao Cathedral sa Cagayan. Ito ang pinakamalaking simbahan sa buong Cagayan Valley at isa sa pinakamahalagang reliyosong istruktura sa hilagang bahagi ng Luzon. Itinatag ito noong 1761 ng mga Dominican missionaries at hanggang ngayon ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga Katoliko sa rehiyon. Isa sa mga agad na mapapansin sa simbahan ay ang red brick facade nito na may mga puting detalye, isang arkitekturang bihirang makita sa ibang simbahan sa Pilipinas. Ang ganitong estilo ay may impluwensya ng Baroque architecture, ngunit may lokal na adaptasyon na ginamit ng mga Spanish missionaries noong panahon ng kolonyalismo. Dahil sa kakaibang kulay at disenyo nito, madalas itong ituring na isa sa mga pinaka-distinct na simbahan sa bansa. Bukod sa mismong gusali, kilala rin ang katedral sa matayog nitong belfry o kampanaryo, na isa sa pinakamataas sa rehiyon. Noong sinaunang panahon, nagsisilbi itong gabay sa mga manlalakbay at mga ngalakal na pumapasok sa lungsod ng Tuguegarao. Hanggang ngayon, nananatili itong mahalagang landmark ng lungsod at isa sa mga pinakapinupuntahang destinasyon ng mga turista sa Cagayan. Number 8, Daraga Church. Susunod sa listahan ang isa sa mga pinaka-photogenic na simbahan sa Pilipinas, ang Daraga Church sa Albay. Ang buong pangalan nito ay Nuestra Señora de la Porteria Parish Church at itinayo ito noong 1773 ng mga Franciscan missionaries. Nakapwesto ito sa ibabaw ng isang burol sa bayan ng Daraga, kaya mula sa harapan nito ay makikita ang isa sa mga pinakamagandang tanawin sa bansa, ang perpektong hugis ng Mayon Volcano. Isa sa pinakakahanga-hangang katangian ng simbahan ay ang Churrigueresque o ultra-baroque architecture style nito. Ang facade nito ay puno ng masalimuot na ukit, detalyadong column at ornamental carvings
na nagpapakita ng mataas na antas ng craftsmanship noong panahon ng Espanyol. Ang bawat bahagi ng harapan ng simbahan ay tila isang obra maestra na gawa sa bato. May mahalaga ring papel ang simbahan sa kasaysayan ng rehiyon. Nang nagngalit ang Mayon Volcano noong 1814 na siyang naglibing sa dating bayan ng Cagsawa, nagsilbi itong kanlungan ng maraming residente na tumakas mula sa sakuna. Dahil dito, hindi lamang ito simbolo ng pananampalataya, kundi pati na rin ng katatagan at pag-asa ng mga tao sa Albay. Number 7. San Sebastian Church. Kung pag-uusapan ang unique na disenyo, talagang kapansin-pansin ang San Sebastian Basilica sa Quiapo, Maynila. Ito ang nag-iisang all-steel church sa Pilipinas at sa buong Asya, isang bagay na bihira makita sa mga simbahan sa buong mundo. Itinayo ito noong 1891 at ang mga bahagi nito ay prefabricated steel na ginawa pa sa Belgium bago ipinadala sa Pilipinas para buuin dito. Ang arkitektura ng simbahan ay nasa neo-Gothic style na makikita sa matataas na spires, pointed arches, at makukulay na stained glass windows. Dahil gawa ito sa bakal, naging mas matibay ito laban sa lindol at sunog. Dalawang bagay na madalas sumira sa mga gusali noong panahon ng kolonyalismo. Ang kakaibang construction nito ang dahilan kung bakit kinilala ito bilang isang mahalagang pamanang arkitektural ng bansa. May isang popular na kwento tungkol sa disenyo ng simbahan. Sinasabing maaaring may kaugnayan dito ang sikat na French engineer na si Gustave Eiffel, ang parehong tao sa likod ng Eiffel Tower. Bagamat walang dokumentong lubusang nagpapatunay nito, patuloy ito nagiging bahagi ng misteryo at atraksyon ng simbahan. Sa kasalukuyan, kinikilala ang San Sebastian Basilica bilang National Historical Landmark at National Cultural Treasure ng Pilipinas. Number 6. Baclayan Church. Hindi rin maaaring mawala sa listahan ang isa sa mga pinakalumang simbahan sa bansa, ang Baclayan Church sa Bohol. Ang buong pangalan nito ay La Purísima Concepción de la Virgen Maria Paris Church at itinatag ito noong 1596 ng mga Jesuit missionaries. Ito ay isa sa mga pinakaunang simbahang bato na itinayo sa Pilipinas at nagsilbing sentro ng Kristyanismo sa rehiyon ng Bohol. Ang simbahan ay ginawa mula sa coral stones na hinango sa dagat, isang materyales na karaniwang ginagamit noon sa mga baybaying lugar. Ayon sa mga tala, ang mga batong ito ay pinagdikit gamit ang mortar na may halong puti ng itlog mula sa libu-libong manok, isang tradisyonal na teknik sa construction noong panahon ng Espanyol. Dahil dito, nananatili itong matibay sa loob ng maraming siglo. Noong 2013 Bohol earthquake, malubhang nasira ang simbahan, ngunit agad itong isinailalim sa masusing restoration at conservation efforts upang maibalik ang orihinal nitong anyo. Ngayon, muli itong nakatayo bilang isa sa mga pinakamahalagang historical churches sa bansa. Katabi rin nito ang isang museum na naglalaman ng mga antigong reliyosong kagamitan, mga lumang libro, at mga artifact na mula pa noong ika-16 na siglo. Number 5. Basilica of St. Martin of Tours. Hindi naman papahuli sa listahan ang Basilica of St. Martin of Tours sa Taal, Batangas, isang simbahan na kilala bilang pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong Asya. Itinayo ang kasalukuyang estruktura noong 1856 matapos masira ang naunang simbahan dahil sa paghuhuramentado ng Taal Volcano. Dahil sa laki at kahalagahan nito, kinikilala ito bilang minor basilica ng simbahang Katolika at isa sa mga pinakapinupuntahang pilgrimage sites sa bansa. Ang simbahan ay may sukat na humigit kumulang 95 meters ang haba at 45 meters ang lapad, dahilan kung bakit napakalawak ng interior nito kumpara sa karamihan ng simbahan sa Pilipinas. Ang fasad nito ay may inspirasyon mula sa St. Peter's Basilica sa Vatican na makikita sa symmetrical na disenyo, malalaking column at eleganteng arkitektura. Isa sa mga kakaibang tampok nito ang Silver Tabernacle, isang detalyadong altar piece na bihira makita sa ibang simbahan sa bansa. Bukod sa arkitektura, kahanga-hanga rin ang lokasyon ng basilika. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang burol sa bayan ng Taal, kaya mula sa harapan ng simbahan ay matatanaw ang malaking bahagi ng makasaysayang bayan. Dahil dito, hindi lamang ito isang lugar ng panalangin, kundi isa ring cultural landmark
na sumasalamin sa mayamang kasaysayan at pananampalataya ng mga Batanggenyo. Number 4. Manila Cathedral. Mas lalong tumataas ang antas ng listahan sa pagdating ng Manila Cathedral, na opisyal na tinatawag na Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ito ang pangunahing simbahan ng Archdiocese of Manila at nagsilbing luklukan ng Arsobispo ng Maynila. Matatagpuan ito sa loob ng makasaysayang lungsod ng Intramuros kung saan nagsimula ang maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Ang kasalukuyang gusali ng katedral ay nasa Neo-Romanist architectural style na makikita sa malaking dome, matibay na arko at detalyadong stone carving sa harapan. Isa rin sa mga kahangahangang bahagi nito ang mga stained glass windows na gawa ng Filipino artist na si Galo Ocampo na nagpapakita ng iba't ibang eksena sa Biblia. Sa loob naman ng simbahan ay makikita ang isa sa mga pinakamalaking pipe organ sa Asia, na nagbibigay ng napakagandang tunog sa mga misa at espesyal na seremonya. Ang kasaysayan ng Manila Cathedral ay puno ng pagsubok at muling pagbangon. Sa katunayan, 7 beses na itong nasira at muling itinayo dahil sa lindol, sunog at mga kaguluhan, kabilang na ang matinding pagkawasak ng Intramuros noong ikalawang kaguluhan pandaigdig. Gayunpaman, bawat muling pagtatayo ay lalo lamang nagpapatibay sa simbolikong kahalagahan nito bilang sentro ng Katolisismo sa Pilipinas. Number 3. Miagao Church. Hindi rin maaaring mawala sa mga pinakamagagandang simbahan sa bansa ang Miagao Church, na kilala rin bilang Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Itinayo ito noong 1787 ng mga Spanish Augustinian missionaries at matatagpuan sa bayan ng Miagao sa Iloilo. Dahil sa kakaibang disenyo at kahalagahan nito sa kasaysayan, kinilala ito bilang isa sa UNESCO World Heritage Sites sa ilalim ng grupong Baroque Churches of the Philippines. Ang pinakanatatanging bahagi ng simbahan ay ang detalyadong bas-relief carvings sa fasad nito. Ipinapakita ng mga ukit na ito ang kakaibang pagsasanib ng reliyosong simbolismo at lokal na kultura. Halimbawa, makikita sa gitna ng disenyo si San Cristobal na may dalang batang Jesus habang nakatayo sa tabi ng puno ng nyog, isang malinaw na simbolo ng buhay at kultura ng mga Pilipino. Bukod sa pagiging simbahan, nagsilbi rin itong fortress church noong panahon ng pananakop dahil madalas itong target ng mga pirata at mananakop sa baybayin ng Iloilo. Dahil dito, makikita sa disenyo nito ang dalawang matitibay na watchtower-like bell towers na nagsilbing depensa ng komunidad. Ang kakaibang kombinasyon ng relihiyon, kultura at depensa ang dahilan kung bakit itinuturing ang Miagao Church na isa sa pinakanatatanging simbahan sa buong Pilipinas. Number 2. Poway Church. Malapit nang maabot ang tuktok ng listahan at isa sa pinakakahangahangang simbahan sa bansa ang Poway Church, na kilala rin bilang St. Augustine Church of Poway. Itinayo ito noong 1710 at isa sa pinakamahusay na halimbawa ng tinatawag na earthquake baroque architecture, isang estilong binuo upang makayanan ang madalas na lindol sa Pilipinas. Ang pinakakapansin-pansing bahagi ng simbahan ay ang 24 na malalaking buttresses na matatagpuan sa gilid ng gusali. Ang mga buttress na ito ang nagsisilbing suporta upang mapanatiling matibay ang estruktura laban sa lindol. Dahil sa kakaibang disenyo nito, ang simbahan ay may halo ng European Baroque, Gothic at Asian architectural influences na nagbigay dito na natatanging anyo na halos walang kapareho sa bansa. Ang Poway Church ay itinayo gamit ang coral stones, bricks at mortar na may halong katas ng tubo at iba pang natural na materyales, isang teknik na ginamit noong panahon ng Espanyol. Dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan at arkitektura, kinilala ito bilang bahagi ng UNESCO World Heritage Site na Baroque Churches of the Philippines. Hanggang ngayon, ito ay isa sa mga pinakabinibisitang simbahan ng mga turista sa Ilocos Norte. Number 1. San Agustin Church. Sa pinakatuktok ng listahan ay ang tunay na makasaysayang San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Ito ang pinakamatandang simbahang bato sa buong Pilipinas na natapos itayo noong 1607 ng mga Augustinian friars.
Sa loob ng mahigit 4 na siglo, nakaligtas ito sa maraming lindol, sunog at maging isa sa pinakamatinding pagkawasak ng Maynila noong ikalawang pandaigdigang kaguluhan kung saan halos lahat ng gusali sa Intramuros ay nawasak maliban sa simbahan na ito. Ang arkitektura nito ay nasa Baroque style na may impluensyang Espanyol at Chino. Isa sa pinakakahangahangang bahagi ng simbahan ay ang trompe-l'oeil ceiling paintings, isang teknik sa pagpipinta na nagmumukhang 3 dimensional ang mga disenyo kahit flat lamang ang ibabaw ng kisame. Ang mga detalyadong artwork na ito ay ginawa noong ika-19 na siglo at hanggang ngayon ay nananatiling isa sa mga pinakanatatanging interior designs ng mga simbahan sa bansa. Hindi lamang arkitektura ang nagbibigay ng kahalagahan sa San Agustin Church. Dito rin matatagpuan ang mga labi ng ilang mahahalagang personalidad sa kasaysayan ng kolonyal na Pilipinas, kabilang ang konkwistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Dahil sa napakalaking ambag nito sa kasaysayan, kultura at relihiyon ng bansa, kinikilala ito bilang UNESCO World Heritage Site at National Historical Landmark, dahilan kung bakit maraming eksperto ang itinuturing itong pinakamaganda at pinakamakasayang simbahan sa buong Pilipinas. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamagandang simbahan sa Pilipinas. Napakaraming simbahan sa Pilipinas na may kanya-kanyang kwento ng pananampalataya, kasaysayan at kahangahangang arkitektura. Ang ilan ay nakaligtas sa mga kaguluhan at lindol, ang iba naman ay naging saksi sa mahalagang pangyayari sa ating bansa. Ngunit higit sa lahat, ang mga simbahang ito ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng matibay na paniniwala at kultura ng mga Pilipino. Ngayon, gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Alin sa mga simbahang ito ang pinakamagandang simbahan para sa inyo? May simbahan ba na sa tingin ninyo ay dapat di mapasama sa listahan? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon, alin sa mga simbahang ito ang gusto ninyong personal na bisitahin? I-comment ninyo ang sagot sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.